Truly, O Lord, you deserve all the glory, all the honor, all the adoration. You deserve our love, Lord. And we continue to worship you this day, Lord. Continue to magnify you. And thank you for being our God. Yes, Lord. Yes, Lord. We worship the Lord, we experience the presence of the Holy Spirit. Amen? Sino po yung nakaharanas dito ng appreciation ng Panginoon? Minsan, ganun nakikita natin, minsan, yung power ng Holy Spirit, daman-daman natin. We feel the power of the Holy Spirit. Amen? Sometimes malumanay siya. Sometimes heavy siya. Just like now. It's great to worship the Lord. Sino po dito nagagalak na nag-worship siya kayo? Amen. Palapakan po natin si Lord. Praise the Lord. We deserve that clap. Panginoon. Amen. Bago tayo magpatuloy, nga pala si Kuya Floyd, ang kanyang pong kapatid sa In Christ Alone Christian Ministry. No? Ito pong iglesia ito ng Panginoon ay miyembro din po ng Acts. Ano po dito akin? Salamat po kuya. Miyembro po ng Acts ng Body of Christ. And ako po yung nagagala, and I'm glad, sorry, there's we have mixed nationalities. Hello. We have mixed nationalities here. We have Malaysian, Indonesian, Malaysia, Sri Lanka. I was amazed when Pastor Bernard told me, please come to our church and let the message of God be new.
And I share it with our brother. But I don't know that there's other nationalities here. I'm not prepared for these talking in English, but I know that we have only one spirit. Amen. We have only one spirit right now. Amen. So, parang may nag-iisaya rin ba na rin? Palampakan natin si Lord. Amen. So, praise the Lord and so. Amen. At ako po'y nagagala. I'm glad that I'm here worshiping you. Then experience how you worship here in Jesus, the great I am. Truly that the Lord is in this place. Amen. I feel His presence. I feel His presence. Hindi po siya namimili ng tao. Hindi po siya namimili ng mag-worship sa Kanya. He don't choose who wants to worship with Him. No? What the Lord wants is to worship Him in spirit and in truth. And I know that the hearts of each and every one here are true. Tunay, genuine, authentic. Amen? Amen po? Palakpakan po muli natin ang Panginoon. So praise the Lord, to God all the glory. Ano po ito? Yeah. Ayun. Amen. This is the scripture that God has given to us this morning. It will be found in 2 Timothy chapter 2 verse 19. Can we read it all? Nevertheless, 1, 2, 3. Nevertheless, God's solid foundation stands firm. Still with his inscription, the Lord knows both our ways, and everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Can we read in Tagalog? Sorry. ngunit matibay ang pundasyon. Ngunit matibay ang pundasyon sa Diyos. Ang Lord ay nakakilala ang pagsisisi sa tunay sa Kanya. Ang bawat sa ibigay sa Panginoon ay ang magpapayo sa kasamaan. Amen. 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 so, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. And the title of this message of the Lord, God's firm foundation. God's firm foundation. Alam niyo po ba, when God choose each and every one of us, maging po yung mga first time dito, na ina-impita kanina, dami nun eh. Taas po ang kamay. Amen. Amen. No? Amen. We always hear that there is no accident pagdating po sa Panginoon. Wala po nagkataon lang. Amen? Amen? Ang lahat po sa Panginoon sigurado, hindi siya nagkamali. He's sure. No? He cannot make mistakes. Amen. The Lord, the God that we serve, don't make mistakes. Amen. There's a purpose why you are here. Amen. May purpose po, Panginoon, bakit po tayo naririto. Kami, ang purpose sa akin ng Panginoon, bakit tayo naririto? To share the Word of God. Amen? Kayo po, pinagkaroon po narito, naimbitahan, who's invited, there's a God purpose in your life while you are here. You're supposed to be not here today. Correct? Amen. You're supposed to be doing something in your house, your accommodation, but God is good in your life today. Amen? He has a great purpose in your life. Palakpakan po natin si Lord. He has a great purpose in our life. Amen? Tayo pong lahat na pinili po ng Panginoon, tayo po, sino po niniwala dito pinili siya ni Lord? Amen! Yung malakihan na. Taas ang kamay po. Pinili tayo. Amen? Sabi ko kanina, God cannot make mistakes when He choose us. Amen. Even though our past, hindi niyo po tinitingnan niyo. Yung ating nakaraan. Sa buhay natin, maaaring maybe your past is not good in your sight, but God has a purpose. I always tell to our brother and sister that whatever happened to us, there is always God's purpose. Amen. Mali man niya, pangit man niya sa paningin natin, may purpose ng Diyos. Amen? It's not good in our sight, but there's still God's purpose. Amen? Nung mamatay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, di ba pangit tingnan mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo? It's not good to see that the Lord Jesus suffered and died on the cross. Amen? Amen. It's not good to see for us, especially. Sabi pa nga po ni Peter, hindi pwede mangyari siya, Panginoon. Eh, lalaban tayo. Diba? Kasi bakit? Mali eh. Hindi dapat mangyari. Diba? Hindi magandang mangyari. But sabi ko nga,
God has always purpose. Amen. Bakit pinako si Cruz? Sa Cruz si Lord Jesus? For our salvation. There is always a purpose. Kaya kung ano man nangyari sa iyo, makaraan mo, pangit man yan. Amen. Huwag kang manatili sa pangit. God has also a purpose in your life. Amen po? Amen. Huwag kang manatili dyan. Huwag kang mag-stand still sa pangit na yan. Hindi magtatagal yan. It will be good. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, it will be good. Sabihin mo sa katabi mo, it will be good. Amen. It will be good. Surely. Praise the Lord. Kahit pangit ang pako yan. Pero ang puso niya. Amen? Ang puso niya mabuti, hindi pala maganda. Amen? Amen po? Amen. Hindi man kagwapuhan yung kapatid, kagandahan yung kapatid, but what is beautiful to her or his. Amen? Amen. God is looking to our heart. Nung ano niya si David, he's not looking at the build of his body, but he's looking in his heart. Amen. Kaya po sabi ng Panginoon, David is in his own heart. Si David. Amen? So praise the Lord lang po. Kaya kung meron ka pinagdaraanan ngayong kapatid, what you are experiencing right now, hindi yan mananatili. Sabihin mo sa katabi mo, hindi yan mananatili. It will not last long. Amen? Soon. It will be forever gone in your life. Amen? So, praise the Lord. Kung tayo po ay tunay na pinili ni Lord, chinus tayo ni Lord, dapat sigurado tayo. Tama po ba? Amen. Amen? You can hear Tagalog. Hirap na ako rito. Marunong ba yun? Uy, ng Panginoon. Palapala natin sa Lord. Hallelujah. Pagkakataon niyo ba ako? Amen. Amen. First time kong na-experience yung Tagalakan na sa ibang church, no? Yung gato kasayan, no? So parang bang dating yun akong kasama. Anyway, kakapatid naman talaga tayo kay Kristo, no? So, praise the Lord, let's continue, no? Sabi dito, pagka po ang Diyos pumili, sigurado. Pero nakakalungkot, pagka tao ang pumili, hindi yan sigurado. Sabi ni ate, minsan o kadalasan, palpak na sa ating natin. Mistakes. Amen? Amen po? Sino po dito yung may asawa na taas ng kamay? Pinili niya, kaya hindi nagpakasawa. Pero hindi ko sinabi mistake yan, ha? Hindi ko, I never say that your wife or your husband is mistake in your life. No. Sabi ko nga, God has always a purpose. Yes. Praise the Lord. Palapakan muli natin si Lord. Amen. So sabi po ng John chapter 15, verse 16, can we... Pwede? Sige po, sabay-sabay po natin basahin. Ako'y... Ngunit kayo'y hiniram ko, at aking kayo'y hinahadal, upang kayo'y masigaro at masipagmata, at upang manatili ang inyong upang ang mga pinuningin sa aking pangalan ay nagiging sa inyo. Amen. Praise the Lord. So maliwanag yung sabi ni Jesus dyan. Sabi ni Jesus dyan sa 15 and 16 ng John, ako hindi ninyo hinirang. You don't choose me. Sabi ni Lord Jesus. But I choose you. Amen. Amen. Kaya lagi kong sinasabi sa mga kapatid, pagka nagpapatotoo, isang may nagpapatotoo, Panginoon, hindi ako bibitaw sa iyo. Amen. Diba? Amen po? Amen. Pinakikita mo yung sarili mong lakas. Pero ang tao may hangganan ng kalakasan. Dadating ang araw, mag-i-skip ka. Amen? But if the Lord holding your hands, it will be forever. Amen po? It will be forever. It will last. Sabi po nila, dito walang sa lupa walang forever.
Amen? Meron. Si Lord ang forever na aming buhay. Amen? Siya ang forever na aming buhay. He will be forever in our life. Kasi sabi niya dyan ako ang pumili sa iyo, hindi kayo pumili sa akin. Amen? Ang kaligtasan, hindi po sa pagpili ng tao, hindi sa pagpili ng Diyos. Kaya hindi niyo tinitingnan ko ano ba ang nakaraan mo. God is not looking at your past. He's looking at you alone in your heart. He wants your heart. Amen? Sa mga bago, He wants your heart right now. Amen? Nakakasama natin natin kayo dito sa iglesia ito. Amen? May inipitahan dyan. Sabi ko nga, may purpose ang Diyos. Amen? Yung nag-imbita sa inyo, kasangkapan lang ni Lord yan. Sangkapan sa Diyos yun. Kasi tinatawag ko na yun. Kasi pagtawag ng Diyos, hindi naman sabay-sabay tayo lahat according to His day. Amen? So praise the Lord. Amen. Kung hindi po tayo nagkataon sa Panginoon, kailangan sigurado ka, ikaw mismo na pinili ng Diyos, na hindi ka chance. Yung nagka-chance, hindi ka nagkataon lang kay Lord. Dapat alam mo sigurado ka. Diba? Yung parang yung pinag-aralan natin dati, yung mga nakarayo, kung napag-aralan nyo rin, yung assurance of salvation. No? Dapat sigurado ka. Sabi nga ng Apostol Pablo, hindi ako parang sumusuntok sa hangin. No? Wala kasiguraduhan yun Yung pagsuntok sa hangin, wala ka tinatamaan, papapagod ka ron. Amen? Doon napapagod yung mga busingero When he's fighting, like Manny Pacquiao, if he miss on the air, he lose. He lost the strength that he give. Because the strength that he give, puro yun, malakas yun. Amen, may buwelo yun. At pagka walang tinamaan yun, nag-miss yun, nakakapanghina yun. Tama po ba yun? Ganun din po sa salvation. Pagka hindi ka sigurado, mawawala ka. Tama po ba? Amen po? It reminds us in our salvation. Amen. So, ano ba ang proof natin? Na tayo nga po ay pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. What is our proof? No? Number 1, you should have seal with inscription. So what is seal? According to the dictionary, yung seal daw po, fasten or close securely. O, ano po yung seal? Yung pagka meron kang, kunyari magbabao ka ng bagoong, lalagay mo sa bote, kailangan isisil mo yun. Tight. Tapos isil mo. Para hindi siya mangamoy, hindi siya tumulo. Amen? So nakasil yun. Secure yun. Amen po, kuya? Ngayon yung inscription, ating inscribe as on a monument or in a book. Amen? Yung inscription, yung nakasulat, yung tag niya. Amen po, hello? Yung tag niya, yung nakasulat doon. Yung po yung inscription. Yung seal, yung sigurado. Nakasilyado. Amen? Yes. Ngayon, ang malaking katanungan, do we have a seal from God? Meron ka bang tatak? Hello? Meron ba tatak? Kasi, sabi ko kanina, ang taas ang kamay na pinili nyo. Sabi ko kanina, ngayon ulit, tumasali tayo. Ba't ang tanong, sigurado ka ba? May tatak ka ba? Amen. Amen? May tatak ka ba? Yan ang malaking katanungan, kaya malaking question mark. Malaking katanungan. You have a seal from God. Amen. Kung meron po tayong seal talaga ng ating Panginoon, para masecure tayo, kailangan niya sa akin tayo na sigurado ka. Amen? Dapat sigurado kami sa God. Doon sa mga bago, sisiguraduhin sa inyo ni Lord sa araw na ito, magkakaroon kayo ng seal na nagmumula sa Diyos. Sisiguraduhin mo. Kaya ka nandito. So letter A, we have the seal through
Jesus, our Savior. Huwag po kayo magalala. It's a short message from God. We have the seal through Jesus, our Savior. Sabay-sabay po natin basahin yung 6:27 ng John. But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Amen. So, sabi dyan, but don't be concerned about perishable things. Ito po yung sinabi ng Panginoon, yung mga sumusunod sa Kanya, kaya nang sumusunod dahil nakakakain. Amen? Pero wala naman dito sumasamba rito para mamananaliin lang. Amen? Kaya ka nandito is to worship and give glory to God. Amen? But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal life that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of His approval. Ayun, ang tanong po ulit. Kung naunawaan natin ito, sabi ni Lord Jesus, sino po dito yung may seal? Amen. Amen. Hallelujah. Palapakan natin si Lord. Yes, we have surely the seal of God, but because we have the Lord Jesus in our life. Siya kasi sabi niya, ako yung seal. Siya yung seal. Amen? Kung sino man ang piliin ni Jesus, kung sino man tawagin ni Jesus, sa selyo niyan, akin yan. Amen? Akin yan. That's mine. Nobody can take it away from me. Kaya ang sabi ko, kay Lord and forever. It's forever with the Lord. Amen? Yung pakikipagrelasyon kay Lord, forever yan. Hindi ngayong araw lang yan. Amen? And I do believe, next Friday, yung mga inimbitahan, nandito uli yan. Amen? At hindi lang yan. May kasama pa yan. Hello! Glory to God. Hallelujah. Amen? Nakikita ko yung mga tinda. Diba? Nakikita ko. Amen? Na nagpamanifest si Lord sa buhay nila. Yung pag-ibig ka sa kanila ni Lord. So praise the Lord. Magtataka na si Pastor Bernard. So, ayaw mo, daming-dami nyo na. Then, dami nyo na. Amen? And I know that God will multiply His church. Amen? God will bless His church because I experience the presence of God in this place. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. B, nasabi po sa B, we have the seal of the Holy Spirit. Totoo yan. Pakipasa po natin sabay-sabay. Nasa Kanya Siya ay natutuo sa ating mana, hanggang sa ikatutuo sa sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen. Pagka daw tinanggap natin si Lord, tatatakan ka na ng Holy Spirit. Yeah. Amen. Sino po dito yung mga asyendero? Nakakita ng mga asyendero? Yung may baka-bakahan. Sino yung taga-Batangas dito? Marami doon. May bakahan, di ba? Makikita po. Di ba makikita yung mga baka may mga tatakyon? Di po ba? Kunyari nakalagay Don Dave. Di ba? Amen? Don J. May tatakyan. Kaya kahit sa pumunta yung baka na yun, kilala yan. Kaya ano yun? Kay Don J yun ah. O ba't nakawala yan? Di ba? Amen po? Kay Don J yan, wala yan. Kasi nakikita saan? Sa tatak. Amen? Kaya lang nakakalungkot. If somebody see you outside the church and you're doing something wrong in your life outside, then they will see, di ba born again yan? Hello? That person is born again. Why is she doing like that? Why is she talking like that? Amen po ba? Kasi may tataka ng banal na Espiritu eh. Kita ka eh. Di ba lagi ka sumasamba, napupuri ka sa Diyos? Amen po? Then suddenly, you do something not good to your neighbor.
Di ba? Sino napupulaan? Di ba si Don J? Amen? Di ba kaya ano ito, kalabaw, itong bakal na ito, kay Don J ito, may tatak, kaya no? Pag nanginginain dito sa mga halaman natin, mga tanim natin, di ba? Amen po? Amen. Ganun din sa spiritual eh. Amen? Sa spiritual, ganun din eh. Dito sa loob ng panambahan, hindi ka makabasag pinggan. Amen po? Amen. Hindi ka makabasag pinggan dito. Minsan, lakad mo parang Chinese eh. You look like Chinese. Because you're feeling holy yourself. Correct? Hindi ka makabasag pinggan eh. Amen? Subukan mo lumabas sa kalusas sa labas. Palanggana pala binabasag mo. Amen po? Amen. Sa loob ng church, di ka makabasag pinggan. Sa labas, palanggana pala binabasag mo. Natutuloy si Abby. Ba't kita mo nagbasag ka? Nakarelate? You're walking like Chinese. Pagdating sa labas, palanggana pala binabasag. So, praise the Lord, purihin ang Panginoon. So, pagka pala may tatakan ng Diyos, nasa loob ka man ng panambahan, o nasa labas ka ng panambahan, kung ano ka dito, yung ka rin sa labas. Amen. Amen po? Amen. What's your attitude to here? It's just same when you're outside the church. Same attitude. Same Holy Spirit that dwells in you. Not the spirit of the world. Amen? Amen. Not like when you are in church, you have the Spirit of God. When you go out, you have the Spirit of the world. Then truly, you don't have seal of God. Amen? It's up to you. It's up to see. May ganun. Kaya, this message, hindi po ito aksidente. Nangyayari po yan. Anyway, the life of a Christian, everyday po yan. Everyday, binabago yun ng Lord. Not one click, oh, you're holy. It's some process. Amen? Amen po? Palakpakan po natin si Lord. Parang nalulungkot na mahil eh. Hello? Nalulungkot na. Pag ano niyo po, pagka nasasaktan ng isang Kristiyano, sabihin mo, praise the Lord. Sino yung nasaktan? Sabihin, praise the Lord! Praise the Lord! Bakit? Pagka nasasaktan ka, malaking pag-asa mo, mabago buhay. Pagka hindi ka nasasaktan, isang malaking katanungan. Bakit ako hindi nasasaktan sa mensahe ni Lord? Amen po? Praise. Amen. Praise. Sa amin, ganun din Minsan eh. Ngayon lang po Kaya ako nagbibisahe, ganyan din eh. In Jesus' name. Amen? In Jesus' name. Thank you. Praise the Lord. Amen. Praise. Amen. Okay na. Thank you, Jesus. Amen. Sunod po. Amen. Sabi po sa ating scripture, ngunit ba matibay ang pundasyong tinatag ng Diyos at doon nakatatak. Ano yung nakatatak? Ang nakatatak doon, ang sabi dito, nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tuwing na Kanya. God knows who's His own. Amen. Amen. That is the first mark. The second mark, ang nagsasabing siya sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Yan po yung nakatatak sa seal ng ating po
Panginoon. So, number 2 po tayo, the Lord knows those who are His. Alam niya kung sino yung kanya. Alam niya na si Kuya Dave, akin yan. Si Kuya, akin yan. Akin yung mga kabubian yan. Sa akin yan lahat. Amen? Alam niya. Alam ng Panginoon kasi siya nga ang pumili eh. Amen? Amen po? Amen. At kung alam po ng Panginoon na tayo po sa Kanya, ang ibig sabihin, alam niya rin yung pinagdadaanan mo. Tama po ba? Amen. He knows your problem. He knows what you are suffering right now. He knows what your needs. Amen? Yes, He knows even your tomorrow. Alam ng Diyos siya. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. Kilala ka ng Panginoon. Amen? You are not an accident to the Lord. Sabi po ng letter A, God knows as well. Sabay-sabay po natin basahin ang awit 139 o Psalms 139 verses 1 to 4. O Panginoon, Iyong sinisiyasat ako at nakilala ako. Iyong nakilala ang aking pagbuko at ang aking pag-ibig. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan. At iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala akong salita sa aking bibig, ininay ko, Panginoon, natatastas mo ng buko. Amen. Praise the Lord. Pili ko po ha. O Panginoon, iyong sinisiyasat ako. Nakikilala ako. O yun, number 1, kilala tayo ng Diyos. Iyong nakikilala ang aking pag-upo. Alam niya kung uupo ka. Alam niya kung tatayo ka. Pero yun, detail Diyos sa buhay natin. It's a detail in our life that He knows when to go sit down and we're going out. He knows. Amen? Ganun ka kakilala ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka kakilala ng Lord. Amen? Pangalawa, sabi po dyan, sa verse 3, iyong sinisiyasat ang aking landas, yung dadaanan mo, tinitingnan ng Lord yan. Amen? At ang aking higaan, tinitingnan ni Lord. Kung nadudumihan mo yan. Amen? Alam naman siguro may mga asawa niya kung nadudumihan mo yung higaan mo. Ano ibig sabihin nun? Hindi, nakikipag-clean ka. May alam ni Lord lahat yan. Wala pong maililihim kay Lord. Bakit? Kasi kilala ka nga ni Lord eh. Hello? Kilala ka nga ni Lord eh. Amen? Sapagkat wala pang salita sa aking dila, ngunit narito, Panginoon, natatalastas mo na ng buo. Hindi pa lumalabas sa dila mo, kuya, ate, yung sasabihin mo, alam na ni Lord yan, lalabas yan sa dila mo. God knows that He will come out of your mouth, the things you will say. Amen? Even though, still in your mind, He knows. Amen po? Amen. Alam niyan. Lalabas sa labi ko, ganyan. Lahat yan, lalabas sa labi mo. Alam ni Lord yan. Bakit alam? Kasi nga, kilala ka ng Diyos. Amen? Amen. Kilala ka ng Diyos eh. Kaya alam lahat. Maging sasabihin mo pa lang, alam na ni Lord yan. Maging iniisip mo nga, alam ni Lord eh. Amen? Amen. Bakit? Ganun ka kakilala ni Lord. That's how God knows you. Bakit? Kasi sa Kanya ka nga. Amen? Amen po? Amen. Parang makampo natin si Lord. Sabi po, because He knows and choose us, He gave His life for us. Yun ang mabuti rin. That's good. I always say the word good. I don't say the word beautiful o maganda. Bakit? Kasi hindi lahat ng maganda mabuti. Pero lahat ng mabuti maganda. Amen po? Amen. So, maging pamantayan natin sa buhay natin yan. Huwag kang magsasalita, "Uy, ganda naman ng sapatos mo." "Uy, ang buti naman ng sapatos mo." Kasi yung sapatos niya, baka maganda lang ngayon, mamaya sira na yan. Amen. Amen? Pero pagka mabuti yan, it will last. Amen. "Uy, ang buti ng sapatos mo." Diba? Amen po? Amen. Amen. Palapakan natin si Lord. Huwag tayong sasalita, "Uy, ganda naman yan." Hindi. Ang buti niyan. Amen.
Kasi hindi nga lahat ng maganda mabuti, pero lahat ng mabuti, maganda siya. Amen. Sabi po dito, sa John chapter 10 verse 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ko. Dapat kilala din natin ni Lord. No? Sabi po ng 15, gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at sa Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tao. Amen. Pinili ka ni Lord. No? Pinili niyang ibigay ang kanyang buhay sa iyo. Jesus chose you to give His life for you. That's why it is not a mistake. Hindi siya nagkamali. You are not a mistake to God. Amen? God's love us. Amen? God's love us. Sabihin mo sa mo, mahal ka ng Diyos. Sabihin mo sa kabila, ikaw rin. Kasi baka ikaw lang eh. Dapat ikaw rin. Amen? God loves you. God loves you and God. Amen? So praise the Lord. Amen. Yan po yung unang tata. At yung po yung pangalawang tata. Dito po tayo sa pangalawang tata. Ito na po yung pangulo natin. Turn away from wickedness. Kung may tataka, silyado ka ng Panginoon, dapat lumalayo ka sa lahat ng uri ng kasamaan. Hello? Amen. Basahin nga po muli natin ating scripture. Bawat nagsasabi siya sa Panginoon, dapat lumayo sa kasamaan. Una, tingnan natin yung declaring, yung nag-ahayag, nagsasabi. Opo. Proclaiming God's greatness. We should proclaim God is great. Amen? Amen. Tulad po na inawit natin ganyan, God is great. You are faithful. Amen? You deserve all the glory, all the honor. Amen? Dinideclare natin yon sa pangalan ni Jesus. Amen? We proclaim God's greatness. Ang sabi po ng Deuteronomio 32 verse 3, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Panginoon. Amen? Katulad yung mga nag-impita dyan, yung nag-impita. No? Pinakikipinideclare nila yung kabutihan ng Diyos. Di kayo. Sumama kayo sa amin. Sumama ka sa akin sa Friday. Amen? Amen po? Amen. Kasi yung nag-impita sa inyo, kung di nyo nakikita yung glory ni Lord, hindi naman kayo sasama dun eh. Di ba? Kaya nga lagi ko sinasabi, kung ikaw isang Kristiyano, dapat maingat ka. Bakit? Kasi gagamitin ka ni Lord eh. Ipoproclaim yung kadakilaan ni Lord para maisama nila sa panambahan. Then welcome you to the church. That's why nangyari ngayon. Amen? Kung yung nag-imbita sa inyo, hindi nyo nakakitaan na dadalhin lang kayo sa, baka dadalhin lang sa bataan ito ah. Diba? Amen? Halika, hindi kayo sasama eh. No? Pero pagka ililibre kayo, talagang kasasama kayo. Hindi. No? Kaya kayo sumama dahil kilala niyo yung nag-imbita sa inyo. You know who invited you. Amen. That He has the seal of God. Amen. Nakikita yung sa buhay nila yun eh. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon, be the light and salt of this earth. Diba? Para maingganyo yung yung wala pa sa ilaw. Amen po? Amen. Kung nire-remind pa ni Lord, saan sabi nga sa inyo, kung attitude nyo sa loob ng panubahan, mabuti, dapat paglabas nyo, mabuti rin. Amen? Amen? Kita nyo, naisama nyo, dami. Amen po? Amen. Totoo yun. Totoo yun. At kaya sabi ko kanina, dadami itong church na ito, mag-multiply ito. Kasi nakikita sa mga nagkalamaan dito nila, totoo na nangangabahan sa Lord. Amen? Amen po? You are the true worshiper of God. You worship God even you're here inside the church or outside the church. You worship the God Almighty.
you declare His greatness in your life. Amen? Papatotoo ka rito. God is good in my life. God do these things to me. That's why I'm here. I was blessed by the Lord. You proclaim God's goodness in your life. Amen? Amen. Amen? I know, pagkatapos ng gawain ito, when it comes to testimonies, maraming pagpapatotoo mamaya. Amen. Amen po? Amen. Nasaan ka ba yung magpapatotoo? Hello! Amen. Woo! Sabi iba, ganun doon eh. Show God greatness. Yan, no? Sa mga kapatid, yung ginawa sa ni Lord, this is what God has done in my life. I was here right now. I testify that God is so good in my life. Amen? So praise the Lord. Palapakan po natin that God is good in my life. Hallelujah. We know Him and follow Him. Kung talagang kilala natin si Lord, dapat susunod tayo sa Kanya. Amen? Sino po yung nakakilala si Lord? Kay Lord. Asa kami nakakilala kay Lord? Kasi marami nakakilala kay Lord eh, di ba? Even the devil know the Lord. The demons know the Lord. He knows and is trembling. Nanginginig pa. Amen? He knows God. Amen. John 10:27, dinirinig ng aking mga tupa. Sino po yung shepherd ng Lord? Tayo po lahat ay shepherd ni Lord, di ba? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila ay aking nakikilala. At sila ay sumusunod sa akin. Amen. Sabihin mo, sumusunod. Hindi sumusuwang. Amen. Palapakan natin si Lord. Paano? We follow God. We follow Jesus in our life. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Dapat hindi po natin siya ikinahihiya. Sino po dito yung ikinahihiya si Lord? Kasi marami pong OFW na dito na nakakilala eh kay Lord. Tama po ba? Dito nakakilala. Then his old life in the Philippines, way back in the Philippines or in Malaysia, you don't know God there in your country, in our country. No? Nakikiupo pa tayo sa inuman, drinking, wine, going to bar. No? Kilala tayo ng mga kaibigan natin. O sabi namin ba, Dabar Cards. Kilala tayo niyan. Amen? Then suddenly, uwi ka Pilipinas, born again ka rito. Amen? Karamihan, no? Kinahihiya yung kanilang pagiging born again. Actually, yung mga bago, yung born again, it's not a religion. Hindi po siya religion. Amen? Amen? Hindi po nais ng Diyos ang magkaroon ka ng religion. Naunawaan po natin? Amen. Ang nais niya, magkaroon siya ng tamang relasyon sa iyo. Diba sabi ng John 1:12, wala po dyan. Sabi ng John 1:12, ang lahat na sa Kanya ay sumampalataya kanino? Kay Jesus. Ay pinagkaloobang maging anak ng Diyos. Ano yun? Reliyon o relasyon? Relasyon. Relasyon. Ama, anak. Relasyon yan. Amen? Hindi yan reliyon. Amen. Hindi. When we finish our life here on earth, no, we're facing our God, the Almighty God, He will not ask them. He will not ask us, what is your religion? No? Oh, I'm a Baptist. How about you? I'm a Pentecostal. How about you? I'm a Catholic. I'm INC. I'm such thing. Too much religion. Amen? Pero ang titingnan ni Lord, tinanggap ba yung anak ko bilang Panginoon mo at sarili mong tagapagligtas? I want relationship. I don't want religion. Amen? He wants religion. He wants relation, not religion. He chose you, pinili ka niya. Upang ano? Upang magkaroon siya ng tamang relasyon sa iyo. Amen po, ate, mga ate. Amen. Maririto ka, pinili ka ni Lord.
sapagkat nais niya makipagrelasyon sa iyo. At pagka si Lord ang nakipagrelasyon sa iyo, there will be forever. Amen. Forever yung relasyon yan. Hindi ngayon lang yan. Kaya nga sabi sa inyo, babalik kayo dito sa susunod na Friday. Bakit? Kasi meron na kayong tamang relasyon. Amen. Amen. Hindi tamang reliyon. Tamang relasyon. Amen? True relationship. Not true religion. Amen. So praise the Lord. Hallelujah. Sunod. Sorry. Amen. Tayo pinoproclaim natin yung kagandahan ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Amen po, nagpapatotoo tayo, sabi ko nga kanina, we make testimonies here in the presence of God's people. Nahayag natin yung kabutihan ng Diyos, dinideclare natin what God has done in our life. No? We singing hallelujah. We singing, you deserve all the glory, all the honor. All praises to God we sing. But the thing is, the same mouth that we use in worshiping and praising God, sometimes, or most of the times, it's the same mouth that we curse to other people outside the church. And that is sad to say and sad to hear. Amen po? Amen. Yung labi mo na pinampupuri natin sa Diyos, tinataas ng ating mga kamay, ay the same labi na ikinecurse mo yung mga tao na naroon sa labas. Tama po ba yun? Kasi ang sabi ng Panginoon, kung sumasabitla ka sa pangalan ng Panginoon, if you declare the name of the Lord, you have to stay away from all such bad things in your life. Okay? Lumayo kayo sa kasamaan. Kayong sumasabitla sa pangalan ng Panginoon. Kayo nagpo-proclaim ng kadakilaan ng Panginoon. Lumayo kayo sa kasamaan. The thing is, sabi ko nga, the same lips that we use for worshiping God is the same lips that we curse people outside the church. Is that our attitude? And if that's our attitude, then this is the right message for our life. Kinalayan ni Lord, God knows us. God knows us when we are here. God knows us also when we are outside this church. In and out. God knows you. Kilala ka ng Diyos. Amen? Amen po? Amen. Praise the Lord. Ano? Take care of our lips. When we say words, before it comes out to our mouth, think thrice, or even 10 times before you speak out. Is this curse or blessing? Amen? Is this curse or blessing? Magiging pagpapala ba ito sa taong makakarinig na sasabihin kong ito? At kung hindi, take mo na lang yung bibig mo. Shout your mouth. Amen. When it's not blessing, when it is cursing, don't curse people. Amen? Sapagkat yung Diyos na tumawag sa atin, hindi siya tayo i-curse. Kahit hindi tama ang ating mga ginawa. Amen po. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ingatan natin yung ating pananalita. Sabi mo, ako tayo na. Careful. What's up? Or no? How we speak? What's up? Think 10 times. It will be curse or a blessing. Amen po? Amen. Nalapakan natin si Lord. Amen. Pumalakpak po ang tulog.
Ang nakakalungkot naman. May ka tapos tulog ka pala. Yung spirit mo wala rito. Patuloy ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kasi chinecheck ko lang, sino yung makikinig na tunay? Amen. I check. Ganyan po ako mag-check. I check how that's how I check if people is truly hearing the voice of what God is telling us. Amen? Nandito lang sila. Ano po? Nandito lang sila. Amen? So praise the Lord. Amen po? Purihin ang Panginoon sapagkat napakabuti nga po ng Diyos. Every time that there's a message, it is for us, really. Whatever message you hear in this pulpit, it is God's message. It is not pastor's message. Amen? Amen? All the glory to God. Amen. All the God, the glory. Amen? So praise the Lord. Sa conclusion po, in our conclusion, pursue a transformed life. Pagpatuloy po tayo yung transformed natin, yung bagong buhay. Pagpatuloy natin yun. Amen po? Pagpatuloy natin yan. The understanding that God knows His own encourage a life of holiness. Yung po pagkakaunawa na tayo po sa Diyos, ini-encourage na tayo na mamuhay ng ayos at tama sa paningin ng ating pong Panginoon. A holy life. Amen? Kaya nga ulitin ko, kung bago ka magsasalita, tingnan mo. Blessing ba yan o cursing? Dalawa lang naman lalabas sa bibig ng tao. Only there are two things that will come out in the mouth of every each and every one of us. Amen? Blessing o cursing. Dalawa lang yan. Amen? And always choose blessing. Hello? Amen? Always choose blessing. Amen? Where one actively turns away from iniquity and demonstrates genuine faith, genuine or authentic faith. Kailangan ng sa atin. Maging totoo. Di ba sabi ng Panginoon, umahanap ako ng mga tunay na nananambahan who will worship me in spirit and in truth. Sabihin, totoong nag-worship. Ang totoo yung sumusunod. Amen po? Amen. Amen po? Amen. Hindi lahat ng kilala ang Diyos, Kuya, sabi nga ng Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi yun lamang sumusunod. Those who follows the commandment of the Lord. Amen? Amen po? Amen. Amen. Sino po dito yung mga bago? Pwede po makita yung bago? Yung bago po, yung kita. Mas Kuya J, bagong ligo lang yan. Pwede pong ayun dito, nakita ko dito. What's your name? What's your name? Amen. Kaya po tayo tinawag. Sabi nga natin kanina, hindi po yung aksidente ito. Yung lahat na nangyayari sa buhay ng tao, hindi po sa may aksidente natin to your life, what is your past, o sa accident. Hindi po yung aksidente. Hindi sa accident para lang here. Hindi po ito aksidente kung tatay na. Amen? Ang Diyos po, sabi nga ng designer kanina, sigurado siya. Pagka tinawag ka ni Lord, sigurado siya. Amen? Hindi kanya tinawag, hindi ka tinawag ng Panginoon. Dahil mabubuti gawa mo. Amen? Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos dahil ang bait-bait mo. Amen? Tinawag ka ng Diyos. Bakit? Dahil mahal ka ng Diyos. Hindi siya tumitingin sa mga ginagawa mo. Amen? Nung minahal ka ng Diyos, hindi tinitingnan ka
niya sinasabi, ay hindi kita mamahalin kasi ang pangit naman ang ginagawa ko. Hindi ganun. Hindi ganun si Lord. Si Lord, pagka tinawag ka niya. Bakit? Kasi mahal ka niya. Nais niya magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Nakunawa natin. Nais ni Lord yan. Makapag-relasyon sa iyo. Ayaw niya na sinusunod yung pinakahawakan ng reliyon. Eh para ka na sinusunod sa langit na ako ba'y talaga yung anak ng Diyos? Amen? Ano po? Oo naman natin. Tinawag tayo ni Lord dito with the purpose in our life. Alam niya pinagdadaanan niyo. Alam ko may pinagdadaanan ang bawat isa. Alam ni Lord yun eh. Alam ni Lord na may mga pangangailangan kayo ngayon. Pero the great na pangangailangan na nagkakaroon si Lord sa inyo is to have a good and true relationship with Him. So, sa oras na ito, pangungunahan ko na kayo ng panalangin na pagtanggap kay Lord. Amen? Pagtanggap. Sabihin, Panginoon, tanggapin mo ako. Pinili mo ko, tanggapin mo ako. Amen? O, ate, kuya. Si Lord, sa oras na ito, hindi siya nagkamali sa iyo. Ikaw talaga ang hanap ni Lord. Ikaw yung hinanap niya dahil lang ka na dito. Bakit? Nais niya, mahalin ka. At maramdaman mo rin ang kanyang pagmamahal sa iyo. Amen? So, pwede po natin ipigit ang ating mahal. Taas po natin ang ating mahal. Dahil po, yung pong mga kabatiran, taas po natin ang mga kamay. Ipagpasalamat po natin ang mga kaluluwang ito na tinako ni Lord sa panambahang ito upang magkaroon siya ng tamang relasyon sa mga kaluluwang ito upang ipadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa kanya, sa kanila. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin, mga kuya, mga ate, kung ano po yung marinig ninyo sa akin, pangungunahan ko lang kayo ng panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Amen? Ang tatanggapin po natin, hindi Jesus the great I am. Ang tatanggapin po natin, isa lang, yung napako sa krus ng Kalbaryo. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Yun po? Amen? So tayo po ay panalangin. Wala po yung marinig ko sa akin, sabihin nyo lang po muli, iusal nyo sa mga labi nyo. Kasi sabi po ng Romans 10:9 and 10, ipapahayag nyo sa inyong mga labi na nagmumula sa inyong mga puso ay maliligtas kayo. Amen? Tayo po ay panalangin. Ama kong banal sa langit. Sige po, sabihin po natin ng malakas. Ama kong banal sa langit. Ako po, sabihin niyo po yung pangalan mo. Ay naririto sa iyong harapan. Sapagkat sa araw nito, tinawag po ako upang ako po ay magkaroon ng tamang relasyon sa iyo. Kaya naman po, ako po'y nagpapasalamat at isang kaghalaman sa akin na ako po ay pinili mo upang mahalin, ibigin at kalingan. Kaya naman sa mga sandaling ito, ang ako, dinideclare ko na ako ay parang makasalanan na nangangailangan ng iyong kaligtasan. Ama, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kalikuan, kasamaan na nagawa laban sa iyo. Simula ang ako po ay magkaroon ng wasto at tamang pag-iisip hanggang sa mga sandaling ito. Pinagsisisihan ko po ang lahat na ito. Ama, patawarin mo po ako sa oras na ito. Sapagkat unay, di ko nalalaman ang ating mga ginagawa. Salamat po, Ama. Kaya naman Panginoon sa Kristo. Kaya naman po, Panginoon sa Kristo. Inaanyayahan kita. Pumasok ka sa aking puso. Upo ka sa trono ng aking puso. At ikaw na po ang maghari
kita bilang Panginoon ko at sarili kong tagapagligtas. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa iyong dakilang pag-ibig na iyong ibinigay ang iyong buhay sa Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Marami pong salamat. Ito po ang aking samot panalangin sa tanging matamis na pangalan ng aking Panginoong Jesucristo. At hindi ko rin po, isulat mo po ang aking buong pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Maraming pong salamat. Salamat, Banal na Espiritu, na ako'y pinatakan mo sa mga sandaling ito ng tanggapin ko ang aking Panginoon, sariling tagapagligtas na si Jesucristo, aking Panginoon. Ang lahat na ito, kasama panalangin ko sa pamamagitan ng aking Panginoong Jesucristo. At sa pagpisan sa mga oras na ito, ng iyong banal at makapangyarihan Espiritu. Amen. Kung na pumiliin namin. Amang banal, maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Lord, sa araw na ito, walang aksidente sa iyo. Ang mga kaluluwang ito ay tinawag po sa kanilang mga pangalan. Tinatakbo sa kanila, Panginoon, Lord, Ama, ang Espiritu ng kaligtasan. Panginoon, Lord, Ama, isinulat mo ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Panginoon, salamat sa layunin yan sa buhay ng mga kaluluwang ito, Panginoon, Lord, Ama. Tunay nga po, Panginoon, pinagpapala po namin sila, kami lahat ang narin ito, magmula sa kanilang pulo, tungo sa kanilang talambakan, pagpalain mo kawan ang kanilang mga kamay, Panginoon, pagpalain mo sila, maging pagpapala sila sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay, Lord, Ama. Lord, Ama, maraming salamat sa iyo, Panginoon, Lord, Ama. Maraming salamat po. Ganun din po, Panginoon, Lord, Ama, sa mensahe mo sa araw na ito. Thank you, Lord, Panginoon. Salamat sa patuloy mo kami pinutuwid, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, Lord, Ama, sa mga ating babae na ito, Panginoon, Lord, Ama, na tinawag ko, Panginoon, sa araw na ito upang mapakinig. Minsan pa, ang iyong pong banal na mga salita, Ama, at minsan pa, magbunga ko sa aming pong mga buhay. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon.